Walang kukontra dahil sa biyaheng ito, mga lokal na norte ang bibida. Ang mga nakasanayan nilang gawain, mararanasan natin. Pwede na tawag niyo sa nagtutulong-tulong ho kayo sa pag... Yun ang tawag namin doon, hindi lambat. Dito sa Ilocano, ducklis. Ducklis. Correct. Mga paborito nilang pagkain, titikman din natin. Ang mga Ilocano ay mga putok-batok lovers. Bata pa kami, namulat na kami sa mga pagkain ganito like charon bulaklak, bagnet, lechon. At kung may bida, syempre, dapat may kontrabida. Mga kasama natin sa biyaheng ito, ang kapuso artist at isa sa mga primera kontrabida ng kanyang henerasyon, Thea Tolentino. Di ba sabi ko sa'yo, sasama ako sa mga biyahe mo? Hindi ko naman alam na sa... Ay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Nasasama nga ako sa biyahe mo! Tara na't subukan kung paano mamuhay ang isang lokal sa Ilocos Norte. Nakalimutan ako dito. Di ba sabi ko sa'yo, sasama ako sa mga biyahe mo? Hindi ko naman alam na sa... Ay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Nasasama nga ako sa biyahe mo! Inuna namin si Rufa may kinto eh. Ikaw naman yung nakasunod eh. Inuna muna namin si Pichi. Last week. Ngayon, kasama ka talaga. Hindi, mahirap ka kausap. So, ito na nga oh. Dinala na kita ng tuwalya. Oh, kamaya. Tapos, yun. Makeup mo nandito na rin. Diyan na. Lahat ng request ko nandyan? Nandiyan na po. Mabuti naman. Balik na. Ito na po. Yung hotel maayos ha? Opo. Oh, no. Naka-aircon po. Sige na po. Sandali lang. Okay. Acting lang, Beros. In character lang si Thea. Sa dami na ng kontrabida roles na ginampanan ni Thea, tinatawag na siyang television villain at isa sa mga primera kontrabida ng kanyang henerasyon. Ako magpapaape. Nay naman, ba't parang hindi mo kilala anak mo? Sinusumpa ako! Magbabayad kayo! Mukhang praktisadong manampaltang si Thea. Magamit kaya niya ang lakas ng kamay sa mga nakakalokal na gagawin natin sa Ilocos Norte? Para mas ma-feel ang pagiging lokal, hindi lang tayo basta titikim. Gagawa tayo mismo ng sikat na produkto ng Ilocos, ang Sukang Iloco. Gawa ito sa sugarcane o tubo na marami sa Ilocos Norte. May direction po ba? Kailangan nakaslant? Oh, Ganon? diagonal. Isang direksyon. Character daw. Yes. Isipin ko na yung taong kinagagalitan ko. Wow. Huwag mo daw itakin si Kuya Marlon. Yeah. Ang hirap pala nito. Ayos. Tapos Yan. ilagay na dyan, ma'am. Atag. Ayos. Ayos na. Ang mga naputol na tubo, hindi naman daw masasayang dahil ginagawang dessert ng mga kalabaw. Naks! Meron na tayong tubo. Bibigay na ang katas nito para maging Sukang Iloco. Ang mga taga-Baksil sa Lawag Ilocos Norte may tradisyonal na paraan ng pagbibiga ng tubo. Tinatawag itong pagdadapil. Gumagamit ng makina na kung tawagin ay dadapilan. Ang nagsisilbing gasolina na nagpapatakbo sa dadapilan, kalabaw. Pero bago gamitin ang dadapilan, paniniwala ng mga lokal na kailangan mag-alay o magbigay ng atang sa kanilang mga ninuno at para maiwasan ang pagkahilo habang umikot, ang teknik ng mga lokal, kailangan daw takpan ng isang mata. Kuya Marlon, bakit kailangan takpan yung mata? Para hindi mahilo, sir. Para hindi mahilo. Oh, kakaikot-ikot. Kapag iikot po ng counterclockwise, ano yung mata dapat kailangan takpan? Dito sa loob, sir. Okay. Para makita sa labas yung... Para makita niya yung labas. Kapag tinakpan naman yung kanan, Di wala nang makikita, sir. wala na. Wala na siyang makita. Wala na siyang makikita. Okay. Para mapasunod ang kalabaw, may mga linya munang kailangan kabisaduhin. O Thea, expert ka na riyan. Pag guna, ang kwan lang tawag sa kwan. Tatlong beses lang. Paano yung pagdalawa? Wait, dumarunong. Kahit tatlo. Ano? Bante na eh. Pag stop, ho. Pag sabihin huminto, ho.
Ho. Parang Santa Claus ito. Dalawang Ho, beses ho, na ho. ho. Yung smooth lang na ho. Kasi yung malakas na ho. Parang Baka magulat siya. Ulat. Kaya pala ho the Carabao. Ho the Carabao. Diba? Anyway, sige tayo. Pasensya. Okay. Ready? Kayo na lang yung gaganda marunong. Bakit ka gumagana? Hindi ko kaya. Ako yung sound effect. Sa hawakan po to? Buti pa to, nalalakad ko. Yung mga pusa ko, hindi. Galing. Very natural, Thea. Galing. So, hindi. Oh. Ang hina. Dito. Habang umiikot ang kalabaw, pwede nang ilagay ang tubo. Yun na, may lumalabas na dito, Theo. Ako naman, biheros. Hey! Oh, smile. Ho! Smile ka muna sa camera. Nice. Yun. Sorry, tagal ko nang di nag-gym. Ayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2022, mahigit kalahati ng sugarcane production ng Ilocos Region ay mula sa Ilocos Norte. At isa sa mga produkto ng Ilocos Norte na mula sa katas ng tubo, ang sukang Iloco. Kumakain ka naman ng suka, no? No. Oh. Parang alak. Maasim. Suka eh. Sarap. Parang ano eh. Natitikman mo din yung alak. Diba, may mga suka na syempre matitikman mo yung asim, for sure. At syempre pag maghahalo sila ng sili, matitikman mo din yung anghang. Ito on the alcoholic side, Yes. no? Alcohol side, yun yung natitikman ko. But some people kasi prefer yung ganyang klaseng suka eh. Depende yan sa, kunyari, longganisa. Vegan longganisa, Yes. ako napakasarap niyan. Ganon din yung masasabi ko. Pero nakakalasing po ba to? Hindi pa. Ay, hindi na. Hindi pa. Kasi Hindi. iba yung basi na nakalalasing. Yung basi, nakalalasing. Yung suka, Ito ang may lasa lang. Para pang siyang, rekado lang. Ricardo. yung lasa niya parang beer. Malakas yung ano niya. Oo, medyo paputik niya. Parang may alak ka nang nalalasahan. Patok din ito na sausawan para sa mga putok-batok na pagkaing Ilocos Norte. Oh, ito yung IT natin ha. Merong akyatan ng bundok. Ay hiking. Check ko lang muna gamit kung okay na. Okay, nakara na. Oh, kala ko may bundok ang akyat eh. Bundok ng Chicharong Bulaklak ito ah. Ang susuungin natin, bundok na hindi mapapagod pero mabubusog. Anbitsibugan ang bentahe ng kainang ito sa Lawag City. Bukod sa mga pagkain putok-batok, may mga pagkain Ilocano rin. One to sawa. Number 1 is the seafood fiesta buffet. Andyan lahat yung mga different kinds of seafood. May mga oyster, may mga big fish. Meron din kaming mga steak, Ilocano dish na nakuha kong mga recipe sa aking mga ninuno. Mula sa ipinagmamalaking Ilocos Bagnet, ayaw din patalo ng kanilang gabundok ng Chicharong Bulaklak. Ang mga Ilocano ay mga putok-batok lovers. Bata pa kami, namulat na kami sa mga pagkain ganito like charon bulaklak, bagnet, lechon, at mga Ilocano foods. Dahil sa negosyong ito, nakapagpunta na raw ng bahay at resort ang may-ari na si Chef Maria. Isa sa rason na hindi po kami nalulugi is kumukuha kami ng aming mga paninda dito. Hinahanda namin sa aming buffet sa mga local fishermen na galing sa aming lugar. And then isa rin po para makatulong po sa kanila. Bukod sa pagtulong sa mga lokal na mangingisda, may mga empleyado rin sila na PWD na natutulungan. Saludo kami sa iyo, Chef. Dito naman sa bayan ng Badok, may kakaibang klase ng bayanihan.
Ang kanilang bersyon, panghuhuli ng isda. Ang pag-aangat ng lambat, pinagtutulungan ng mahigit 20 katao. Ito ang tinatawag nilang pagdadaklis. Umaga pa lang, naglalaglag na sila ng lambat. Sa pagdadaklis, swertihan daw kung gaano karami ang mahuhuling isda. Wala. Konti pala yan. Pag sunod puno yan. Talaga may isa? Anong oras po kayo? Usually, madaling araw po ba? Hapon, umaga? Ganitong oras din. Maghapon yan. Ang ibang lokal, may dalang maliliit na timba. Umaasang marami ang may uwi sa kanilang mga pamilya. In season daw ngayon ang isdang tinatawag na munamon o dilis. Ang tawag namin sa Ilocos, layalay. Layalay. Ito po, ano pong iniihaw lang po ito? Ano po yan? Sinisigang. Yun medyo... Ay, iba pa yan? Ang tawag namin dyan, bagsiyaw. Pero ito po yung munamon pag nalaki. Pag lumaki yan, maging munamon. So yan, ibabalik niyo pa po. Hindi na. Wala na. Kinikilaw na yan. Kinikilaw na. Ang nahuhuling isda, hinahati nila kung ilan ang tumulong sa paghila. Dahil konti lang ang huli, konti lang din ang hatian. Ang ibang tumutulong sa pagdadaklis, ginagawa na rin itong banding. Nagkaya yan yung batch namin ng 1986, batch 1983. Dito kami picnic para makita rin namin yung mga kung paano mag-list. Makinisalo rin. Enjoy, masaya. First time namin nakihatak ng lubid. Ang pagdadaklis hindi lang paraan ng pagbabayanihan, kundi nagiging pangkabuhayan na rin ng iba. Ilang oras po nila ginagawa to at anong oras sa araw? Madaling araw pa lang meron na dyan. Pag may nakuha yung unang naglagay dyan, sunod-sunod na yan. Dami dyan, oh. Ano mo, dami. Hanggang doon sa Gabot Norte. Ito po ba'y kinukuha para pangkain lamang or kinukuha para pangkain pati ibenta sa merkado? Pag marami, bebenta. Kung medyo matumal na pagbenta, bilat. O kaya gagawin namin bagoong or fish sauce. Ang mga nahuhuling isda, ginagawang paksiw o di kaya ay kinilaw. Alright, ito, bagong huli. Sarap Ito yan. yung ito muna yung titikman ko. Ayan. Yan. Yun ang baby dilis. Baby dilis. Correct. How does it taste? Fresh. Oh, Fresh na fresh. malinamnam yan. Oo, malinamnam nga. Wala pa siyang... Wala pang tinik yan. Wala pa siyang lansa. Wala. Kumbaga. Kasi presko. Fresh na fresh. Pero parang mas gusto ko yata po yung mas bata. Mas ito. Oo, mas masarap yan. Mas masarap siya. Dito sa palengke ng Lawag, may libreng food trip daw. At pagkain mukhang uod, paborito raw ng mga lokal. Malayo pa lang, mapapansin na ang tumpok-tumpok na pagkain ito. Ang tawag dito, pokpoklo. Isang klase ng seaweed na sagana sa lugar. Pwedeng tikman lang yan? Kailang ganito. Parang ginagawa yung pansit. Salad. Kamatis lang at saka yan. Yun lang. Asan po, saan mismo sa dagat? Sa ilalim, sir. Mga 10 feet. Medyo... Oo, malalim okay, talaga. Sakto lang. Sakto lang, oo. Parang lato. Parang pumuputok. Meron siyang crunchy. Siyempre, maalat siya dahil galing sa dagat. Kaya ang kamatis po lang. siya. Okay ah. Kaya lang kamatis na lang at saka yan lang ang sahog, sir. Ganyan. Magkano po siya kada kilo? 120, sir. Isang kilo. 120 kada kilo. Si Aling Mirna, may tips kung paano malalaman na fresh pa ang ibinibentang pokpoklo. Pag medyo hindi na fresh, medyo nagda-dry na po siya Hindi at sagi. magdadry, watery ba? Watery na siya, sagi na po siya. So ito, kumbaga, nasa loob pa yung tubig at fresh pa yan. Fresh pa yan. Pero pag watery na yung parang lulok sa bang. Para mainggan yung bumili ang mga tao, may pa-free taste sila. Kasi lahat ng bumibili, sir, titikman at titikman. Pwedeng tikman lang, may free taste. Oo, free taste. Pwedeng tikman nilang gano'n. From seaweeds, may napansin naman akong isang kakaibang gulay na hindi natin madalas nakikita. Medyo kakaiba po ito. Ano po tawag dyan? Ay, ito po yung sugod-sugod, sir. Sugod-sugod.
Yes, Ano siya, sir. prutas o Hindi, gulay? sir. Gulay siya, pero wild, sir. Tumutubo lang sa mga gubat, bulubundukin. Kumbaga, hindi tinatanim yan, basta Pwede rin, sir, pero mangilan-ngilan na lang ang nagtatanim ngayon yan. ano po yung lasa niya, ano po yung texture niya? Para siyang yung upo ba? Opo, Parang sir. upo. Yes, sir. Matinik po siya sa labas, Pero sa loob, pero sa loob meron po siyang mga, buto. may buto din. Yes, sir. Pero pwedeng kainin yung buto, sir. Pwede rin kainin, parang okra. Pwede Yes, kainin sir. yung buto. Pwedeng kainin. Pero pag hinog na, hindi na pwede, sir. Yes. Hindi na po nakakain yan. Hindi na, sir. 120 pesos ang kada kilo ng sugod-sugod. Yan na yan, oh. Ito na yung sogod-sogod, oh. Kita mo, dahil, yun, oh. Ito yun na yung sogod-sogod. Dahil yun yung buto. Nakita natin kanina, pinakita sa atin ni ate. Tama. Parang upo. Nice. Ayos. Ayun daw yung sinasabi nilang ang gulay na may pinaka-suspense. Deng, deng, deng. Ayos. Sa bayan ng Badok, sa Ilocos Norte, pinagmimilagruhan daw ng isang birhen. Yung may sakit noon, marami pong gumaling. At yung mga nagbo-board exam po, pumupunta po dito para mag-pray po. Sila, most of them, makakapasa po. Ang mga milagro dahil daw sa imahen ni La Virgen Milagrosa na natagpuan noon ng palutang-lutang sa dagat ng Badok. Way back 1620, nung ang mga mangingisda ay nasa dagat, nakita daw nila ang dalawang malalaking kahon. Yung mga kahon na yon ay grabe ang bibigat. Yung kahon ni La Virgen Milagrosa gustong buhatin ng mga taga-Sinait, pero hindi nila kayang buhatin sa bigat. Sinubukan ng mga taga-Badok na buhatin ang kahon ni La Virgen Milagrosa, ang gaan-gaan na. Bilang pag-alala sa kung paano natuklasan ang Milagrosa Birhen, ang chapel na ito sa Badok hango sa disenyo ng nakataob na barko. Isa raw sa mga nabihiyaan ng milagro ng La Virgen Milagrosa ang mag-asawang Norlin at Edrelin. Nagsimula po kami naging deboto ni La Virgen Milagrosa po nung ipinanganak ko po yung kambal ko po. Kasi premature po silang lumabas at may butas po sila sa puso at 50-50 pa po sila. Kaya po lumapit po kami sa kanya para humingi po ng tulong. Sa kasamaang palad, pumanaw ang isa sa kambal at naiwan naman sa ospital ang isa na may kritikal na kondisyon. Ang tanging kinapitan nila ang milagro ng Birhen at larawan nito na laging daladala ni Norlin. Malaki pa yung perang gagastusin sa pagpapa-opera. Doon po kami kumapit kay Apo La Virgen Milagrosa. Dasal po kami ng dasal. Sa pangatlong beses na nag-2D echo ang anak, wala na raw ang butas sa puso nito. Ang paniniwala ng mag-asawa, dininig ng Birhen ang kanilang dasal. Ngayon po okay na po siya, malaki na po siya at nag-aaral na po siya at nagagawa niya na po yung normal na ginagawa ng mga bata po. Kabilang din daw sa binibigyang proteksyon ng Birhen ang isang isla sa Badok. Noong nandito na po si La Virgen Milagrosa, maraming dumating na delubyo, kagaya ng bagyo at saka yung lindol, hindi po masyadong napinsala ang lugar namin po. Mula sa drop-off point, sasakay na bangka sa loob ng 15 to 20 minutes para marating ang Badok Island. Ang tumambad naman sa amin, asul na tubig, magagandang rock formations at pinong buhangin. Untouched at walang nakatira sa isla. Kumpara sa ibang tourist destinations, mas kukunti ang tao dito. First time ko po makapunta dito sa Badok Island. Lawak, tapos ang ganda itong buhangin, tapat-tapakan, gano'n. Paborito ng mga Ilocano ang kinilaw. Pero hindi lang pala isda ang ginagawang kinilaw. Ito ang tinatawag na kalyente.
Pero hindi lang pala isda ang ginagawang kinilaw. Meron ding gawa sa balat ng kalabaw. Ang suki ng pagkain ito, ang mga construction worker kagaya ni Rodney. Ate, anim na kalyente pa. Nung bata pa, hanggang ngayon, kinakain pa rin. Masarap to. Pang pulutan, pang kain sa tanghali. Kami po kasi mga Ilocano, mahilig po kami sa kilawin. Kaya yung sahog nito, basta may suka, luya, saka sibuyas, ginagawa na po namin kilawin yun. Ang balat ng kalabaw ang pangunahing sangkap ng kalyente. Iniihaw o sinusugba para matanggal ang balahibo. At kinikis-kis para makuha ang mga sunog na parte nito. Pagkatapos, pinakukulaan ito ng 4 na oras o depende sa tanda ng kalabaw. Ayan. Salamat po. Kalyente. Para siyang ano, no? Para siyang patatas. Ano kaya siya? Parang patatas na may taba. May taba, no? Ito yung bestseller nila, Pards. Mataas po ba ito sa kolesterol? Mukhang mataas sa cholesterol, good and bad. Wow. So, paminsan-minsan lang naman eh. Ay! Wala. Oo. Cheers! Yung texture, first time ko yung mga kain nito eh. Texture niya parang gelatin. Yeah. Alam niyo yung candy ng pambata na may mga asukal? Yeah. Minus the asukal. Minus the asukal. Yung chewy siya. Na gano'n. Yun yung texture niya. Yeah. Pero yung lasa nga niya, may konting asin. Yeah. Ang specialty naman daw sa kainang ito na 5 dekada nang naghahain ng Ilocano dishes, paksiw na hindi maasim? Pwede pala yun? Ang alam kasi natin na paksiw is yung paksiw na bangus, yung maasim ganon. Pero ang paksiw natin dito is sauteed dun sa papait na tinatawag po natin dito sa Ilocos. Kaya mapait yung lasa niya. Hindi siya yung usual na nalalasan sa ibang lugar. It's a unique taste dito sa Ilocos po. Sinanglaw sa Ilocos Sur. Pero dito raw sa Ilocos Norte, paksiw ito kung tawagin. Ang tagal na ng kainang ito. Ang kanilang mga suki, may matik ng ginagawa kapag umu-order sa kanila. Yung mga lokal po natin dito, pag kumakain po, hinahalo na yung suka na may sili doon mismo sa paksiw natin, diretso na siya. Siguro yung lasa kasi ng suka namin is iba from yung usual na vinegar ng other places. Pang-control na din dun sa bitterness niya. Pag Ilocano kasi mas maano kami sa flavorings. Yung malinamnam yung flavor. Galing pa po kami ng Bintar, ma'am. Paubos na. Paubos na lahat yung in-order namin. Hindi lang mga lokal ang approve sa kainang ito, kundi pati na rin celebrities na nakatikim ng kanilang pagkain. Bukod sa paksiw, pinabalik-balikan din ang kanilang crispy dinuguan at lauya o nilagang baboy na may pulang sabaw dahil sa kamatis. Beros, mangan tayo! Like a local ang pagkain ni Thea ng Kalyente. Natural din kaya ang pagsakay niya sa bamboo raft ng mga lokal? So, Thea, nandito tayo ngayon sa Badok. Yung mga nakikita mong floating cottages na yan, pwede i-renta ng mga turista yan. I mean, natry mo na bang kumain dyan, ma-experience yung mga floating cottages? Once. Oh, pero masaya sobrang din. dilim na nun Madilim na yun. Mas masaya pag ganitong liwanag. Maliwanag pa. Yeah. Now, apparently, hindi nakakala ng maraming tao. Before, itong area na to, maraming mga fish pen or fish cages, specifically bangus. At yung mga ginamit nilang kawayan, yun yung dating parang cage ng fish pen nila. But apparently, parang humina yata yung negosyo. So, ginamit nila yun para gumawa ng floating cottages. At least, di ba? Walang sayang. Walang sayang, walang tapos. Parang natutunan ko talaga dito sa Ilocos ngayon. Bukod sa floating cottage, meron din silang mga bamboo raft na tinatawag na racket. Ginagamit ng mga ito sa pangingisda na kasya lang ang 2 katao. Are you game na subukan itong version nila ng stand-up paddleboard? Yes, I'm game. Game? Game ako sa lahat. Hindi mo ako sasampalin? Okay. Depende. Oh, no! Alright, subukan natin. Habang nag-enjoy bilang isang passenger princess si Thea, bakit parang kinakabahan
Kabahan ako sa pagsagwan para kay Thea. Hindi nagtagal, gusto na rin subukan ni Thea kung paano ito paandarin. Kaya niya kayang bumalanse mag-isa? Aba teka, mukhang natural si Thea sa pagsagwana. Iyan ang Gina Viajero. Sobrang saya. Parang ako nag-workout. Tagal ko lang din nag-workout with kasamang muni-muni. Kumusta ang experience mo dito sa Ilocos Norte, this side of Ilocos Norte? Sobrang saya kasi pag inisip mo yung Ilocos Norte, parang sand dunes agad. Pero hindi mo maisip na yan, may sugarcane experience, paddle boarding, this beautiful sunset. Right. Na-experience mo din dito sa Ilocos Norte. Palagi natin ito sinasabi, Viajeros. Ask the locals. Dahil mas makikilala natin ang isang lugar mula sa mata ng mga lokal.